Si Governor Basta po kayo, narito na naman po ang inyong pinakakaabangang palatuntunan kapag ganitong oras, tuwing hapon ng linggo, alas 4 ng hapon, at ngayon po ay Nobyembre. At ano nga po ay nakasama po natin si Governor, kung kailan kayo maaaring tumawag, kayo po ay tumawag na anuhas. Diyan pa rin po sa ating number na yan sa radyo natin, 0961-432-4436. At ngayon, narito na po si Governor Presby Velasco Jr. Magandang hapon po, Gob. Magandang hapon, kapatid Marik, at sa lahat po ng ating mga kababayan, ganito mga Santa Cruzin, ating po magandang bayan ng Santa Cruz, at ating po mga Torrijos, taga Torrijos, at kamusta po kayo dyan, mga taga Binavista po, at kahapon at ngayon po ay nakita po natin ang marami pong mga taga Binavista. At nandiyan po ang Radyo Kamalindig at nandiyan po ang ating magaling, masipag at talagang maasahang DJ Wash. At of course po sa mga ating kababayan sa Buwak, Gasan at Mugpog. Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat at umabot po ang ating programa, Governor's Hour, Governor Presby, sa pamamagitan po ng Marunong Network. Andiyan po ang kaibigan po natin ay si Yong Mataak. Kamusta po, Romeo Mataak, ang ating pong naasahang host sa ating Presley with Love sa Lucky 7 Channel 3 tuwing Wednesdays po, 6:30 to 7:30. At ano nga po ay nakasama po natin si marketing specialist ng Regional Office ng DA, Mr. Mon Policarpio, ano po? At nagkaroon po ng 2-day seminar mga magsasaka at yung mga maggugulay, ano po? At ating pong talagang gustong gamitin ng saliksaka para po lalo tayo makatulong sa ating mga kababayan sa panahon po ng pandemya. At nasabi na po natin itong programa natin po at talagang inaayos lang pong mabuti ang ating mga buyers at merkado, pero malapit na pong mailunsad dyan. At kagandahan po yan ay yung provincial government po ay tutulong at magkakaroon ng intervention kung sakali itong talagang kailangan ng pumasok at magbigay ng ayuda o tulong. At alam niyo naman po ang mga problema ng ating mga mangingisda at mga magsasaka at nagtatanim po ng gulay ay marami po. At yun nga po, yung mga pakapital ay kailangan pong matulungan at yung pong transportasyon ng kanilang mga huli o produkto at yung nga pong merkado na kailangan pong planchado yung value chain. At ayan po na pag-usapan namin ni Mon Policarpio at talaga naman pong itong DA. Maraming salamat po, Secretary William Dar at si Yusek Ariel Kayanan at yung pong ating mga iba't iba pang mga undersecretaries talaga naman pong nakatutok sa Marinduque.
At yun na nga po, pinaplansya po natin to at gusto po natin na kumita ng maganda itong ating mga nagtatanim at mga nanguhuli ng ingat yaman dagat. No po, para po lalong umulad naman ang kanilang buhay, mga kababayan. At nga pong November 4 po ay nag-umpisa po tayo ng mga pamamahagi ng love loan at calamity assistance po diyan sa mga iba't ibang barangay sa Buenavista. At nandyan nga po tayo sa Bikas-Bikas. Namigay po tayo ng mga love loan beneficiaries. Ano po, meron po tayong 30 at nabigyan po ng calamity assistance ay 26 sa Bikas-Bikas. At nagkaroon po tayo ng mga oportunidad na magpaliwanag ang ano po ang mga programa ng ating provincial government at ano po ang tulong ni Speaker Lord Alan Velasco. Tapos po ng Bikas-Bikas ay nagtuloy po tayo sa Bagakay, namigay po tayo ng love loan sa 40 na beneficiaryo at yung pong calamity assistance ay mga 32 po nabigyan dyan sa Bagakay. Ano po? Sa Timbu naman po ay nagbigay din po tayo dyan ng mga 20 love loan at calamity assistance na siyam. At yun na nga po, tapos po nagpunta naman tayo sa Sihi at namigay po tayo ng calamity assistance at nagkaroon po tayo ng palitan ng mga ulat at napag-usapan ng mga issues, calamity assistance, so mga 29 nabigyan mo natin dyan. Sa Malbon po ay nagkaroon din po tayo ng ugnayan, nagkaroon po tayo ng pagbibigay ng 34 na calamity assistance. At sa Barangay 4 po ay namigay po tayo ng calamity assistance, 27. At noong November 5 naman, nag-attend po tayo ng Infrastructure Development Committee. Yan po ay sa Regional Development Council sa Mimaropa. At nandyan nga po ang ating Governor Presby, si Daddy Bob. Ay nag-preside po sa meeting. Ako po ang chairman dyan. At napangalagaan po natin ang mga proyekto infrastruktura at nagkaroon din po tayo ng mga pag-uusap sa mga guidelines po para paggawa na po ng 2023. No? Nakita niyo na 2023 na ating AIP para sa Marinduque na kailangan na po daw magprepara November pa lang po ng 2021. Ganyan po kabilis ang ating proseso sa gobyerno. Dami po natin talagang sinusundan ng mga guidelines at mga proseso. Kaya po maaga pa lang po ay maghahanda na rin ang provincial government ng mga proyekto at programa. Hindi po sa 2022, no? Kundi para 2023. Ganyan po mga kababayan, ang dami pong ginagawa natin sa provincial government. And then po ay nag-attend po ako ng NTF meeting at nandyan po si Secretary Duque, Secretary Galvez, Secretary Anyo, Secretary Vince Dizon at mga iba't iba pong mga gobernador at mga ating mga city or municipal mayors. At nandyan na po tayo ay tayo naghihinga ng mensahe at pinaliwanag po natin na talaga naman pong gusto ng mga LGUs na bakuna ng napakarami
Pero sabi ko nga po ay may mga problema diyan sa resistance sa ibang bakuna, lalo po yung sinasabi ng Sinovac, ano po. Pero alam niyo po mga babayan, hindi po tayo dapat mamili ng brand. Pare-pareho lang po yun o alam po na FDA approved po lahat yan, epektibo po lahat yan, no? Ang Sinovac nga daw ho ay ayon sa New York Times, ano, napaka-respected na newspaper po yan sa US. Ang sinasabi po, ang pinakamagaling na bakuna ay Sinovac. Siguro ho ay nagkakaroon ng tayo ng problema, ano ho, at bakit na iniisip na magaling ang gawa ng US. Doon ho sa report at findings ng New York Times mismo mga babayan, number 1 ho na magaling ang Sinovac. At hindi pa ho masyadong grabe ang side effect. Ang sabi ho, ang Pfizer daw ho ay 62% effective lang. Ayan, pakinggan niyo mabuti. Kasi mahilig ho tayo yung made in USA. Made in USA. Hindi po mga babayan, magaling daw po ang Sinovac. Dahil po yung Sinovac ay gumagamit ng natural na virus. Yan po yung mga patay na virus pero talagang kung halos kamukha ng virus nating pinupugsa. Ano po? Samantala itong Moderna at Pfizer po ay gumagamit lang po yan ng parang mga parts o particles po na parang pareho po ng virus. Parang yung mRNA, ano po. Yun nga po, mga mabayan, ay pagpabakuna na po tayo kahit po Sinovac. Huwag mo natin maliitin at ang findings po, magaling. Number 1 po pala ang Sinovac. At tayo naman ay inaalalayan pa ng booster shot. Malalaman po natin kung marami pong antibodies natin sa katawan at kung kulang po, meron naman po tayong third shot, no, yung booster shot. So, yan po ating binibigyan ng diin at yan po ang gusto ni Presidente. Ano ho, biruin nyo, ang target po natin, 54 million doses na mabakuna na ho by end of November 30. At another 54 million doses, second dose, bago ho matapos ang taon ng 2021. Yan ho ang tanging paraan para tayo ay maka 70% kaagad. Kaya nga po itong Marinduque ay binigyan po ng required na daily vaccination o doses o jabs na tawag po nila na halos 2,900 daily po. 2,900 daily na bakunahan. Kaya po naman ang inyong governor ay talaga namang gustong maraming protection po sa ating mga kababayan. Kaya po tayo ay naggawa ng 2 grupo kaagad. At meron yung vaccination team ang Provincial Health Office. At meron pa po isang grupo ang Marinduque State College. At salamat po Pangulong Dodi Soloeta, At maraming salamat po sa tulong nyo. Ayan po ang gumalaw na 2 team natin kahapon, Sabado at Linggo. Ngayon po, nagbabakuna po sila. Dahil po talagang gusto natin na maraming protection po ang ating mga kababayan. Sinabi po natin sa mga kababayan natin sa napuntahan po natin dyan sa mga barangay sa Buenavista, ay kailangan na magpabakuna. Bakit po? 90 to 95% po. 90 to 95% po ng ating mga babayan ay namatay sa COVID ay hindi bakunado. Hindi po bakunado. Kaya makikita niyo, kailangan talaga ng proteksyon ng bakuna at kailangan na magpabakuna. At alam niyo po ay marami tayong supply ng Sinovac kaya po atin na pong tanggapin yan at mabakunahan. Importante ho ang may proteksyon. Pangalawa ho ang sinasabi natin ay yan kung bakunado ay may prioridad sa tulong, sa ayuda at sa mga programa at benepisyo. Pangatlo ho, yung fully vaccinated po natin mga kababayan, pag lumabas po ng Marinduque, pagbalik hindi na ho kailangan mag-antigen. Kailangan na lang kung kumuha ng TCP o Travel Coordination Permit. Yun na rin permit nila nakuha. Pagbalik, yun na rin ang permit. Kaya fully vaccinated, magpabakuna na ho tayo.
At mas importante po mga kababayan, pag kayo po ay protektado at lahat po kayo sa pamilya ay protektado na ng bakuna, ay wala na hong mahahawa doon sa loob ng kabahayan. Hindi nyo na mahahawa yung mga kasama niyo sa bahay at mahal niyo sa buhay, mga miyembro ng pamilya. Hindi ba? Magpabakuna na po. At marami na po tayong tools na ginagawa. Papaspasan po natin yan dahil po kailangan mabuksan na po natin ang ating mga teritoryo, mga boundaries po at maayos na po ang takbo ng ekonomiya. Ayan. So, Sabado ho, November 6, nandyan ho ang team ng Provincial Health Office under kay Dr. Jerry Caballes. At yung isang team naman ho ay mula sa Marinduque State College. Kaya ho nag-umpisa ang ating bakunahan ng Sabado, diyan po sa Bantingon at sinalubong po tayo ni Kapitan Marcos Francisco na sa Liga President ang lahat ng barangay sa Buenavista. At namigay din po tayo ng calamity assistance, mga 30 po, at namigay na rin po tayo ng ayuda sa mga ating kababayan sa Bantingon. Ano po? At alam mo naman mga hirap ng panahon. Tapos po ay lumipat tayo sa Kaigangan. At welcome po tayo ni Kapitana Jonathan dito at nagbigay po tayo ng calamity assistance. 67, nabigyan po natin, ang dami po natin mga kababayan nagbigyan ng ayuda, 765 po sa Kaigangan. Sa Benchitin po ay welcome po tayo ni Kapitan Manuel Rianzares. May love loan po na ibigay po sa 20 na taga-Bal City. At calamity assistance po, 105 po na bigyan. Binigyan po natin ng ayuda ang ating mga kababayan, 876 po na ibigay natin ayuda. Ano po? So, ayan. Tapos, tumuloy po tayo sa Barangay Uno at namigay po tayo ng 32 na calamity assistance at mga beneficiaryo po ay binigyan natin ng 385 na food tax. Ano po sa ating mga kababayan sa Uno. At sa Dos po, sinalubong tayo ni Kapitana Nora Sabiwa. Nagbigay po tayo ng calamity assistance 61. Ang mga beneficiaryo po doon ay 91. Ano po? So, ganyan po. At ang linggo po ay nagpunta naman tayo sa UO. Nagbigay po tayo ng love loans, 30 po. Ang calamity assistance, 74. Binelkan po tayo ni Kapitana Gemma Perlas at beneficiaryo po ng mga food tax natin, 984 po. At yung akong covered po ng UO ay gagawin po yan next year. No? 7 million po yan para may covered court na po o multipurpose building ang ating taga-UO. Sa Lipata po, i-welcome din po tayo ni Kapitan William Paalam at nagbigay po tayo ng calamity assistance 27. Ang beneficiaryo po ng mga food tax 730. Ayan po, dami ano po. At dami pong proyekto dyan sa Lipata. Meron po tayong back school sa 3.6 million. Rehabilitation po ng Lipata Road, 1.2 million. Yung water system po ay magbigay tayo ng 1 million. Ayan. At may kalsada pa po tayong gagawin dyan sa Lipata, 5 million. At ito po ay nagtuloy pa rin tayo sa Libas. Ano po? Inentan po tayo ng magaling na Kapitan, Wilson Cabrero. Ayan po. Nagbigay ng love loan, 10. At calamity assistance, 211. Yung beneficiaryo po natin ay 630. At dito po sa Barangay 3 ay nakausap po natin. Welcome tayo ni Kapitana Elsa Sarili. Ayan po, calamity assistance, 3 pong binigyan. Beneficiaryo po, 144. Yung multipurpose building po ay i-improve natin. Ano po? So, ganyan po ang ginawa natin mga kababayan. Kahit po linggo ay hindi po tayo tumitigil. At doon po patuloy ang bakunahan po dyan sa mga nabanggit ko pong mga barangay. Gusto po natin makuha na pong 100% doon sa herd immunity natin sa Buenavista at talaga po mabuksan na ang ekonomiya
ng ating mga kababayan. Ano po? Well, ito naman po ang COVID report, mga kababayan. Simula po Marso 2020 hanggang ngayon, meron po tayong total 3,526. Pero bumababa na po yung mga kaso natin, kaya po 15 new cases na lang. Ano po? Sa Buagasan po, nagkaroon ng 7, Buwak ay 3, Binabisa ay 3, Tulios ay 2, Tampatus at Lugpong po ay wala. Ang mga total recoveries po natin, 3,323. At ating pumanaw ay nandyan po lang sa 160. Ano po? At marami na po tayo mga kababayan nakaka-recover. At maganda na po ang ating management ng mga nakakawa sa COVID. Ano po? Well, nabanggit po natin yung sa bakunahan po nga, tayo po ay 65,676 ang first dose, no? 38.7%. At yung po nabakunahan second dose, ano po, ay 55,611 or 32% na po ang ating nababakunahan. Gusto po natin gawin mabilis po yan kaagad. So, baka po katapusan ng November, dapat po ay mga 40 to 45% na yan. Katapusan ng December ay makuha po natin yung 70% na kailangan na tinatawag na herd immunity. So, meron po tayong babakunahan, mga babayan, 114,000, pero marami na po tayong ginagawang vaccinator. At nagtitingin na rin po tayo ng ultra-low storage facility para po sa Pfizer at Moderna. Meron po yata ibibigay ang DOH ng equipment din para po sa lalagay ng storage yan ng ating mga bakuna. So, yan po ang sitwasyon mga babayan at patuloy po tayo sa ating pagtulong, patuloy po tayo sa bigay ng solusyon sa ating mga problema. At yun na nga po ay nagkaroon din po tayo ng incidents ng ASF, no? At talagang hindi po natin ginugusto ito. Nangyari po ito, no? So, meron po tayo mga affected na ating mga barangay, ano po? At nandyan nga po ay ito sa taon ng Binabista po ay meron pong nakitaan ng ASF. Yan po ay Bagakay, Timbo, Libas, at Yuok, ano po? Yan. At meron pa pong binabantayan na mga 3 barangay, yung Baltingon, Lipata at Bikas-Bikas, ano po? At dito naman po sa Torrijos ay may nakitaan lang po na ASF dito sa Dampulan at sa Tigwi, ano po? At dito po sa Buwak ay inakitaan po dyan sa Duyay at Tugos at Baligasan. Opo. At dito naman sa Gasan po ay yung Tapuyan po ay may nakita po na may ASF. At sa Aturan, sa Santa Cruz po ay binabantayan po natin itong 4 na barangay kasi may nakitaan po na namamatay na baboy, itong Aturan, Baliis, Kawiran at Taytay. Ano po? Pero i-hintayin po natin yung resulta ng testing at malalaman po natin yan. Ngayon po, doon po sa nakitaan ng positive, no? Ay dumating po ang Bureau of Animal Industry at sila po ang ahensya kung in charge dyan sa pag nagkakaroon po ng mga ASF, ano po. So, sila po nag-i-implementa ng measures at nakalagay po yan sa batas, ano po. Sinusunod lang po nila yung batas, yung Republic Act 10611, ano po. At yan po yung Food Safety Act of 2013
At nakalagay po dyan na ang Department of Agriculture po ang namamahala dyan pag nagkaroon po ng ganyang sitwasyon na may nakakitaan pong African swine fever na virus. Ano po, yan po ang sinusunod, kaya po nandito sila at nasa pangingasiwa po yan ni Director Morales ng Bureau of Animal Industry. Kaya po sila nag-implementa at yun na nga po ay ang sinasabi nila talaga pong kailangan katayin po yung talagang tested positive ng mga baboy. Ano ho? At kailangan pong hindi kumalat yan dahil pag kumalat po yan ay buong bayan-bayan ay maaapektuhan. Ano po? At baka kumalat na po sa buo ng ating lalawigan, so napakahirap po tayo makarecover na. Kailangan po tayo magtulong-tulungan mga kababayan at yun na nga po, ang gusto po natin ay maayos po yan kaagad at hindi kumalat ang ASF. Ano po? At ang sinasabi nga po ng mga naninira na wala namang katotohanan ay ang native pigs daw na pinamigay po natin ang may kasalanan at biniblame po yung provincial government, mga kababayan. Hindi po totoo yun. Ano po? Kasi po, mismo si Governor Presby po ang naglabas ng executive order. Bawal po na bumili ng baboy sa labas na ipapasok po dito sa loob ng Marinduque. Yan po ang ating executive order at matagal na po natin pinapatupad yan. Ano po? At grabe naman po talaga ang paghihigpit ng Bureau of Quarantine sa Talaw-Talaw. Ano po? Ang nag-quarantine po talaga ay Bureau of Quarantine, yung mga patungkol sa bagay na yan. At yung sa Talaw-Talaw po, yung mga pumapasok po sa ating mga kargamento o mga pinapasok na pagkain, ini-inspection po mabuti ng Talaw-Talaw yan yung sa Bureau of Quarantine. Kaya po, hindi po uubra yan na yung baboy na galing sa labas ay makakapasok po dito sa Marinduque. Yan po ay talagang walang kabasihan, walang katotohanan, at talagang paninira lang po ng mga tao yan. Ano po? So, hindi po tayo nag-a-approve ng ganyan. Yung ating pong, kung nabiling baboy po, ay yun po ay sa mga programa po ng Department of Labor, at ng Department of Agriculture. At yan naman po ay talagang galing sa loob. Yan po nakalagay sa terms of reference ng bidding, nagbibidding ho dyan. Ang nakalagay ho doon ay talaga yung baboy ay galing lang po dito sa Marinduque. At bago po yan, pinamimigay at dinidistribute doon sa mga beneficiaries ay ini-inspect pa po yan ng provincial veterinarian. Hindi po totoo yung mga paratang na gano'n. Ang nakikita po na dahilan bakit nagka-ASF, baka po naman ay yung sa sagmaw ho, yung sa mga leftover ng pagkain ay doon ho nagkaroon ng virus na napasama kasi nga po kung saan-saan siguro galing ho yung kinain at ginawang sagmaw, ano ho, yun. Doon ho baka nakakuha ng ASF. Yun po ang sinasabi nito ating mga nakakaintindi dito sa Bureau of Animal Industry. Ano po, dahil naman po ay talaga pong sobrang higpit na po ng ginagawa natin sa mga pumapasok na cargamento of goods. At marami ho nakukumpiska niyan. Ano ho? So, ganun ho ang nangyayari. At yun naman pong kailangang tested positive ay kailangan patayin. So, naghahanda na po ang provincial government ng financial assistance at yung si Speaker po, Office of the Speaker, naghahanda po ng financial assistance at nakausap na rin po ng inyong gobernador itong ating itong ating Department of Agriculture ng mga officials at naghahanda po sila ng assistance na bibigay sa mga may-ari ng baboy na kinatay dahil po nag-positive sa ASF. No?
At sa ngayon ho ay patuloy ang paggawa ng measures o mga hakbang ng team po ng Bureau of Animal Industry at ng Department of Agriculture. Sila po nakakaintindi yan. Hindi po ang provincial government po talaga ang in charge. Ano po? At sila po may specialization dyan dahil po virus po yan at talaga pong kailangan bantayan po ang ating mga baboy na maaring infected ng ASF. Ano po? So, ito yung ina-assure po natin sa ating mga babayan na nandiyan po ang provincial government at ang office po ni Speaker at tutulong po na mabigyan po kayo ng assistance. Ano po? At yun na nga po ay meron po naman tayo mga lap loan po na pwedeng utangin ng ating mga nagbababoy na tinamaan ng ASF o kaya po yung presbycares ay ano po yan, pwede po kayong mangutang, zero interest ho, at may moratorium ng 1 year, hindi ho kaagad nagbabayad ng utang. So ganyan po ang tulong natin sa ating mga babayan. Ating pong hinihingi lang ang pangunawa at kooperasyon dahil po pag hindi po nagawa yung mga hakbang ng Department of Agriculture, para po kumalat sa ibang barangay yung pinagkakitaan ng ASF na baboy. Doon sa mga barangay na nabanggit po natin sa ating executive order, hindi po pwede maglabas ng baboy doon sa yang kanilang barangay. At yun ang nakalagay naman doon sa ating executive order, yun yung hindi affected ng ASF ng mga barangay ay pwede mo magtatay ng pwede mo magtatay doon sa slaughterhouse. Kaya kailangan lang ho ay sa slaughterhouse natin para ma-inspect at pwede po yung ibenta o kanin dyan sa loob po ng mga barangay na hindi affected. Pero hindi mo pwede ilabas na sa bayan. Yan ho ang sinabi sa atin ng Bureau of Animal Industry at ang Department of Agriculture kung ano po ang mga direktiba na dapat ilabas at umaasa naman po tayo sa kanila at sila po kasi ang perfect dyan. At yun naman ho mga barangay din ho na wala akong nakitang possibility na may ASF. Pwede rin ho maglabas ng baboy, kaya lang ho ang regulasyon ho dyan ay kailangan ho kumuha ng certificate of pre-status on African swine fever. Ganun ho yun. At kailangan ho kumonsulta sa ating PROVET o Provincial Veterinarians kasi may mga requirements ho yan. Ang Department of Agriculture, Administrative Order Number 8, Series of 2019, at saka Bureau of Animal Industry Memorandum Circular Number 3, Series of 2020. At pag nagtanong po kayo ng Certificate of Pre-Status on African Swine Fever, pwede mo kayo maglabas ng baboy at maibenta sa labas. Pero medyo mahigpit ho yan, pero pwede rin yung magamit. Yan. At alam niyo, yung ating mga nagbababoy ho, ay kailangan pa-insure nyo kayo sa Philippine Crop Insurance Corporation patungkol sa ASF. At libre naman po yun Dapat ho ay nakapag-insure sana po yung ating mga kababayan at first po ay dapat naka-insure sa Philippine Crop Insurance Corporation. Yan ang importante. At ating pang-unawa, makipag-cooperation lang po tayo dito sa ating mga taga-Bureau of Animal Industry. Ito pong ASF Control and Prevention Team, nandyan po.
Andyan po si Dr. Ermitanio at Dr. Dakigan. At talaga po namang sipag po nila at talaga po kailangan po hindi kumalat itong ating mga naapektuhan na baboy na ASF at lalo pong lalala ang sitwasyon sa ating mga bayan-bayan o lalawigan, pati po yung mga hindi naman tinamaan ng ASF ay kakalat. Kaya po doon sa barangay na mga nabanggit ko, nakalagay po sa EO, hindi po pwedeng ibenta o ilabas po yung baboy sa labas ng teritoryo ng kanyang barangay. Ganun po yun. Yung mga hindi ho affected, yun ho ang pwedeng magpakatay daw ho sa public slaughterhouse. So, hindi ho pwede yung patayan sa loob ng barangay. Bawal ho yun. Kasi yung ating mga meat inspector ay stricto po yan sa pag-i-inspeksyon ng mga baboy kung may sakit at kung may ASF. Yan po, nakikita nila yung mga senyalis doon, hindi po kakatayin yan. So yung pong mga baboy sa labas ng mga barangay na nakalagay po sa Executive Order natin 37-2021 ay pwede mong magkatay sa public slaughterhouse. Provided hindi po ibibenta o ilalabas ang baboy na nakatay sa public slaughterhouse sa labas ng bayan na yun. Yan. At yun naman pong gustong ibenta sa labas, kailangan nung kumuha lang ng Certificate of Pre-Status on African Swine Fever. So, ganyan po ang sitwasyon mga babayan at mag-ingat po tayo sa COVID pa rin. Patuloy pa rin po ang Delta variant. Nakita nyo nga po, meron tayong 15 new cases pero nagluluwag na po tayo at gumaganda na po ang ating record at saka mga nangyayari pong resulta ng ating paglaban sa COVID-19. Pero patuloy pa rin po yung WOWs, wear your face mask and shield, observe physical distancing, wash your hands, at saka symptoms reporting. Ano mo? So ganyan po ang sitwasyon mga babayan at pwede na tayo magtanungan, Rick, para malaman po natin ang mga concern ng ating mga kababayan. Okay po, ang oras po natin 4:47 ng magandang hapon. Narito na po ang pagkakataon ng ating mga kababayan marindukihin makadaupang palad sa pamamagitan min lamang po ng himpapawid ay yun pong makakausap ng personal ng ating minamahal na governor. Ito po ay talagang inilaan niya para kayo po ay makadaupang palad at mailapit niya ang kanyang opisina para sa inyo pong lahat. Ano po? At siyempre, bukas na po ang ating call hotline. Bukas na po ang ating call hotline 0961-432-4436. Yan po ang ating call hotline ha. Yan po ang ating tatawagang numero 0961-432-4436. At kung halimbawa kayo naman po nahihiyang tumawag, i-text na lamang po ninyo inyong katanungan. At dyan din po ninyo ite-text 0961-432-4436. Ating tanggapin muna ang meron po tayong panauhin dito sa studio si Aling Nina Esplana ng Barangay Pag-asa. Magandang hapon po niya. Magandang hapon. Pakilapit po sa mikropono. Magandang hapon po, Gob. Ayan po. Sige po, nasa Magandang hapon po. Mayroon lamang po, Gob, akong ahin ay aano sa iyo. Nadaing po ako sa iyo, Gob. Dahil po yung aming bahay po dito sa Pag-asa, katabi po ni Mercerihano Bukal, ay malapit po sa sa kanal. Ay pagka po naulan ay ang lakas po ng baha. Hello, Rick. Tutol, Rick. Bakit ganun? Okay. Sige po. Okay lang po. Ay po, malakas po ang bahay. Pag po na bahay, baka po madana na yung pader ko. Gob. Anong ilog po yan?
Yung kanal pong galing po dito sa bundok Banahaw po, ay lahat ay doon nataktak sa may amin. Oo. Ay di malaki po ang tubig pagkuhan, pag nabaha, lalo pag po nabagyo. Ay may nakapader po ako doon. Ay malaki na po ang kawang ng pader ko, at saka may baboy po akong 2 dong nakakabit sa pader. Ay pag po nabual yun, ay di gatakbuhan na po yung mga baboy ko kung saan, at saka makakasunod na rin po yung bahay namin, yung bahay ko. Sige po, ma'am. Papupuntahan ko kay Engineer Lucely bukas at atin pong titignan kung ano mabuting gawin, ho? Opo. So, itong tubig niyo, ho, ay nanggagaling sa bundok Banahaw at malakas ho ang tubig. Opo. Sabi Naku, po, kailangan- sabi po nung may-ari ng lupa, kilala mo po siguro yung mga palma. Palma, opo. Palma. Ay kailangan daw po kung para maliit ang gastos, ay at asarhan na daw po yung yun. Asarhan yung sapang yun, yung inadaanan dito po sa kanto ng Lantoria. Kilala mo po yun? Hindi po Tanto ng Lantoria. Oo, ay didiretso na daw po paparoon sa ibaba, paparoon na po sa ilog. Yung tubig. Oo, ay titingnan po natin kung anong sitwasyon. No? Ano ang buong pangalan mo ulit, ma'am? Ano ang buong pangalan? Sino po ako po? Opo. Nenya Isplana. Niño Estrada. Opo. Sige, bukas din ipapupuntahan ko at para matingnan yung sitwasyon kung anong dapat gawin, no? Opo. Sige, ho. Opo, Papuntahan salamat ko po, Gob. Ako po'y nahingi sa iyo ng tulong at awa. Sige po, opo, nakakita po kayo, ma'am Ninya, opo. Okay. Sige po. Thank you po. Salamat Salamat po. Ingat po tayo, opo. Salamat po. Okay po, kanin niya. Okay po, salamat po. Ayan, oo. Sige po, okay na po, kanin niya yan, okay? Ayan, sa taas po nitong aming station, ay talagang nagtiis siyang sumalunga din para makadaw pampalad po si Governor. Salamat po, kanin niya. Ayan, okay. At meron na tayong bisita sa ating linya ng ating komunikasyon mula sa 0443. Ayan, sige, pasok na natin. Hello, magandang hapon po. Hello, good afternoon po. Opo, ano pong pangalan? Si Vivian de la Viña po ng Barangay Banahaw. Vivian de la Viña ng Barangay Banahaw. Okay, sige po, nasa kabilang. Sige po, salamat po. Good afternoon po, Gob. Afternoon po. Si Vivian de la Viña po ito. Sekretary po. Yan po yun. De la Viña po, ano po? De la Viña. Sige po, Vivian. Vivian ba? Yes po. Sige po, Vivian. Goba, kumustahin ko lang po yung concern namin. Nakatawag na po ako, siguro po mga 1 month na po. Ito po itong kusihin namin sa problema ng Moda Incorporation. Ito po ay UB Express. Biyaheng Balanacan Pier, Torrijos, tapos Anbuat, para ko nanabit. Balanacan Pier, Santa Cruz. Ito po ay pinakang problema po namin ay ang kulorong na door-to-door to Manila. Ito po ay naitawag na po namin. Ngayon po, inaalam na po namin kung ano po ang magiging katulong sa amin ito. Hindi po ng opisina sa aming problema. Ano ang problema mo, ma'am? Vivian, anong problema niyo, ho? Problema po namin, hindi po kami makabiyahe dahil po sa nakulorong na van. Hindi kayo makabiyahe. Oo, pwede mo kayong bumiyahe at kayo ho ang binibigyan natin ng proteksyon, yung mga taga Marinduque. Pinatigil na nga ho natin yung door-to-door na tagalabas para ho kayo ay kumita. Bakit ho hindi pa kayo makabiyahe? Governor, ito po ay hindi po door-to-door to Manila. Yung UB Express po, na biyaheng dala na Cantier ito. Ito po ay Moda Incorporation. Ngayon po, Incorporated. Ngayon po, hindi po kami makakuha ng pasahero dahil sakay na po ng door-to-door na kolorong patungong Manila. Yun po ang concern namin. Wala po kami makuha ang pasahero na.
Mhm. Oo, kaso itong mga door-to-door nating taga rito sa atin ay meron ho yata silang pending na may pending ho sila sa NTFRB. Kaya po sila ay nakakapagbiyahe. Alam niyo ho, ay nasa LTFRB ang pag-supervise, yan yung papatawag mo natin ulit ito. Ang ibig nyo sabihin ay wag nang magdala ng pasahero ang door-to-door van na taga Marinduque rin at sa Balanaca na lang sila. Para po kayo ay may pasahero naman. Tama po yun? Opo, yun po ang aming request. Sana po, hanggang Balanacan na lang sila at kami na lang po ang ma-pick up o maghahatid ng pasahero sa kanila na gustong mag-door to door. Ang ang pagkakaalam ko lang po, ganito po, ang alam ko po sa ganyang van ay 60 kilometers lang po dapat ang magiging biyahe ng van. Ang layo na atakbuhin, kaya po hindi po sila pa mabigyan ng ng LTFRB. Yun po pagkakaalam ko. Sige, at papaaralan mo natin to sa legal natin, sa ating legal officer. At matignan mo kung paano kayo matutulungan. Kasi nga ho, baka naman yung mga pasahero ay mag-complain naman. Kung hanggang Balanaca naman, tayo magti-take over, baka dami lalo ang laki ng singil. Kaya kailangan mo natin siguro balansihin mo ito At kayo naman puro taga Marinduque at pinapaboran po natin kayo lahat at yung pinakamagandang arrangement dapat ang ating magawa. Sige, pag-aaralan mo natin, ngayon natin nakita na gusto nyo naman pala na yung door-to-door ay hanggang Balanaca na lang. At kayo naman ang sasalo ng pasahero pagdating ng Balanaca nyo. Yun ang gusto nyo. Yung po ang linya kasi namin. Naghahatid po kami ng pasahero pa Balanacan at nagasundo. So wala na po kami makuha kasi nga nakukuha na ng door-to-door. Sa katunayan po, kolorong pa rin naman po sila. Kami po legal na nagabiyahe, nagkakayad, lahat taon-taon nakuha ng confirmation. Pero kami po halos 2 taon nang walang pasahero dahil po hindi po nga po sa pandemic na ito. Pero ngayon po nakikita na namin na may mga nadating na. So kaya po kami nalapit sa inyo para naman matulungan kami tungkol sa mga kolorong na van. Sige, magpapatawag mo tayo ng meeting para magkalaman kung anong pinakamagandang arrangement. At kayo naman, ang sinasabi nyo ay lumalabas na kayo ay may prangkisa sa LTFRB. Meron ba kayong prangkisa? Meron po kami prangkisa, legal po kami bumabiyahe. Kami po ay 18 van ang bumabiyahe na walang hanap buhay ang aming mga driver. Yung iba po namin ba na ihulugan pa. So nagbabayad po sila, wala namang wala namang pasahero. Yun po ang aming concern. Baka naman po. Sige naman, Aling Bibian. Sige, papaaral natin, papatawag din tayo ng meeting para maayos natin ito na maganda. Sige, okay. Okay po, salamat po ng marami. Okay. Salamat po. Thank you. Salamat po, Aling Vivian de la Viña ng bayan po ng Santa Cruz. Okay. Barangay Banahaw, Santa Cruz, Marinduque. Ayan. Isa pong text, tanong ko lamang po about doon po sa biik na galing po sa provincial government na pwede din po bang isama sayang naman po Well, for one thing ay yung mga dinidispersal namin baboy ay minsan ay galing sa DA o sa sa DOLE, marami yan mga programa nila,
At yung sa insurance, ay ano ho yun? Ay kailangan nung pa-insure bago mamatay. Oho. So, kailangan nung yan, yung mga, kaya nananawagan tayo sa mga nagbababoy, na talagang kailangan magpa-insure ho kayo para protektado ho kayo at hindi man ho kalakihan yung premium, lalo na ho kung yung insurance against ASF ay libre ho. Yun. So, kailangan ho tayo magpa-insure para po tayo sigurado na hindi mapipinsala ng malaki pag may namatayan po tayo sa ASF, no? Pero alam ko po, pag nangyari na po yan, ay hindi na po pwedeng ma-insure. Ganyan ho. Okay po, kaya dapat habang inaalagaan po ninyo, ipa-insure na po ninyo yan bago ibenta. Okay, meron tayong caller. Hello? Magandang hapon po. Ano po? Magandang hapon po, Gob. Opo, ano pong pangalan? Jojin Carl Angelo Feliciano po. Ano? Dandahan na daw? Sergeant Carl. Angelo Feliciano po. Opo, ng anong barangay? Kamandugan po. Kamandugan. Oo, may atanong ka po kay Gob. Ano pangalan, Rick? Ano pangalan? Ang pangalan po ay makamahaba rin. Sandali ha. Si Sergeant, ano? Si Jojin po. Sergeant Carl Feliciano. Jojin Carl. Angelo Feliciano po. Oo. Basta si Carl Feliciano. Carl Feliciano. Mhm. Tanong ko lang Sige. po. Sige. Anong araw Sige. po madating? Ano pong araw madating yung inahiling ko pong cellphone? Gamit ko lang po. Maghintay-hintay lang, ano ho, at ano ho yan alam nyo talagang hinahanap po natin ng pondo, kaya sabi ko maghintay-hintay dahil may mga proseso ho yan. At masasabi ho namin sa inyo, may number naman ho kami sa inyo Kung may telephone number ho kayo, ay atin ho, matatawagan kayo. Kung meron ho tayo makuha ng supply, ay tatawagin. At inaasikaso naman ho namin, kaya lang ho ay alam niyo patapos na rin yung taon. Meron naman po kaming mga hinihinga ng ganyan. So, baka makakuha na rin po tayo. At maghintay-hintay lang po. At hindi po talaga mabilis po itong ganitong bagay. At kailangan po natin makahanap din po ng makukunan. Sige, maghintay-hintay lang po. At marami mo naman tayong tinutulungan. Maghintay lang po. Apo. Okay, Carl. Tawagan niyo na lang po yung number na ito. Oo, tawagan na lang Opo. ito number nito. Okay ha, sige Carl, salamat. Okay. Mula naman kay Emer Nolos. Magandang hapon po, Gob. Kailan po ka po baga aalisin ng plastic barrier ng aming passenger jeep? Wala na po kaming kita dahil dito ang mahal pa po ng krudo. Salamat po. Ano pangalan, Rick? Si Emer Nolos po. Emer Nolos. Nolos, oho. Yan umaasa po tayo dyan sa IATF. Dyan ho sa Maynila ay nagluluwag ho sila dahil 83% na po ang bakunado. Kaya nga po panawagan natin sa ating mga babayan, magpabakuna na po tayo. Halos lahat po tayo ay magpabakuna. Yan po, itong ating jeepney driver or operator po, ay ano po yan, tataas po. Dahil po sa Maynila, yung ating capacity na po sa jeep ay 70% na po, no? 70%. So, mataas po kasi ang kanilang rate o percentage sa pagbabakuna, kaya po nagiging maluwag na sila. So, ito po ay aayos pag tayo po ay marami ng bakunado. Makaabot po tayo ng mga 50-60 ay pwede na po nating ihiling siguro na taasan po yung passenger capacity. Pero in the meantime hindi mo basta pwedeng tanggalin yung plastic barrier. Tayo po sumusunod dyan. Kung hindi po pare-pareho tayo madidimanda At kayo kung hinihin din ayaw naman natin mangyari. Sige, mag-intay-intay Maganda na yung condition natin. Actually nga ginawa ko ng MGCQ. Ang gusto nga ng NTF o ng IATF rather ay GCQ pa nga ho tayo Actually ganyan dyan sa bandang Buwak ay medyo mataas pa ho yung kanilang active cases. Kaya nga po talagang medyo
hindi pa ma-adjust yung passenger capacity. Pero itong paspasan ng bakuna, November, December, baka pang bandang December na tumaas yung ating percentage ng bakunahan, ay tataas ang capacity ng ating mga pampasahero jeep. Sige ho. Okay po. Pero Gob, hindi naman po regular na nadidisinfect ng mga driver yung mga barriers na yun eh. Oo. Dapat sana kada awas ng pasahero kahit pa paano napupunasan ng disinfectant. Malay ninyo baka nalawayan ng pasaherong umupo yung tapos mayroong papalit nagkahawa-hawa na. Tama ka nun, kapatid na rin. Kaya mo sabihan natin yung mga jeepney operators, at mapating na sa LTO at dyan sa ating HPG kung paano masupervise. Papatawag din po tayo ng mga meeting dito sa mga operators. So, tama ho yun. Kailangan talagang dinidisinfect yan o baka yung talagang medyo matagal nyo nang ginagamit, palitan na ho yung plastic barrier. At baka lalong contaminate ho yan ng ating mga, nakaka-infect ng ating mga kababayan. Okay po. Sige, papagawa natin yan. Okay. Meron po tayong caller mula sa Barangay Bagong Silang. Ayaw niyo po magpabanggit ng pangalan. Magandang hapon po, ma'am, sir. Magandang hapon po. May natanong lang po ako kay Gob. Sige po. Paano po yung yung hindi po na-insured na namatayan ng bulaw? Naku, hindi mo tayo na mababayaran sa insurance. Ang gagawin mo ay nakalista naman ho yung mga pangalan ng naapektuhan ng ASF. Naghahanda mo kami ng financial assistance sa inyo. At kung gusto niyo umutang ng zero interest, tutulungan ho namin kayo. At kailangan ho iba ho tayo ng palalaking hayop ho. Usually ho ang available namin palagi ay yung kambing at yung native chicken. Yan ho yung nakalagay po dun sa ipo-procure. At doon naman po sa mga humihiling ng baka at kalabaw ho, naghahanap pa kami ng source ho talaga niya. Humihiling din po kami sa Department of Agriculture. So ganun ang mangyayari, bibigyan ho namin kayo ng financial assistance, pati po si speaker, at meron din po kami kinukuhang tulong sa Department of Agriculture. Ganun ang mangyayari, ha? Gob, namatay na rin po yung baboy namin. Pwede rin po baga kami mag-avail ng native na manok? Opo. Sige po. At sabihin nyo lang patago dyan yung pangalan nyo kay Rick, ha? Salamat po. Okay, salamat po ng marami sa iyo. Okay. Gob, sabi po nang nag-text, curious lamang po ako, talaga po bang mabibigyan ng baka yung mga natawag at nag-request ng aalaga ang baka dyan sa programa mo? Maghintay-hintay nga po at alam niyo naman po ito ay talagang kumukuha po tayo ng source kung saan makakakuha. Maghintay-hintay po at talaga naman pong gusto natin tumulong. Pero siyempre nga po ay alam niyo patapos na rin yung taon, at basta maghintay-hintay lang po at ginagawan man ng paraan. Alam niyo naman tayo kung talagang may makukunan ay gagawan po natin ng paraan at pipilitin po natin makakuha. Sige, at maghintay lang ho naman at alam niyo naman yung hinihingi niyo ay medyo malaking halaga rin ho yun. At alam niyo naman po ay alam niyo patapos na rin yung taon at marami rin po tayong gasto sa COVID. Pero ganun pa man ho ay meron po kami mga hinihiling na ganyan po sa mga iba't ibang ahensya. So maghintay ka lang naman po. Okay po. Meron po tayong caller. Sige, Sunshine Grace. Ating ipasok na. Sino yan? Angelita Peñaranda ng Kamandugan. Magandang hapon po, Madam Angelita. Opo, tiga. Ayun, nawala siya. Nawala. Oo, nawala siya. Ayun, baka ito na ba uli? Anong number niya? Ay, iba na ito. May ibang nakapasok. Hello? Hello po. Magandang, okay, yan o.
nawala na naman. Okay, ito. Gob, maraming salamat po sa serbisyo po ninyo. Oo. Ito, nagbalik na siya. Mamaya na natin yung mamaya na natin ipagpatuloy yung binabasa ko kanina. Bumalik na si Ma'am Angelita Peñaranda. Magandang hapon po. Okay po. Magandang hapon po sa inyo. Opo. Nasa kabilang linya po si Gob. Magandang hapon po, Governor. Opo, sige po. Ano paglingkod daw ang Lita? Hindi po humingi ng tulong na solar na flashlight. Ano daw, Rick, yun? Solar na flashlight daw po ang hinahiling nitong si Angelita. Ako po isang PWD. Oo, solar flashlight ang kailangan mo. Para saan ba yun? Para sa iyo, solar flashlight. Malabo po kasi mata ko paggabi. Aha. Angelita, pakihinain yung inyong monitor para hindi ka mag-feedback. Yan, hinain mo. Tanong mo nga ako para saan yung solar flashlight, para saan daw yun. At may mga hilingan na iba-ibang klase at hinahanap lang natin na mapapagtunan. No? Pero hindi namin masyado pa kung ano yan. Aha. Angelita, para ano ang paggagamitan mo ng solar flashlight? Ano po ay para sa mata ko po kasi po malabo po mata ko. Paggabi. Apo. Oo. Sa ka ba ano bang ginagawa mo paggabi? Kailangan mo ng flashlight. Sa gawaing bahay po paggabi. Oo. Parang So, siguro, Angelita, kailangan magpatingin ka doon sa, mga doktor sa mata, yung mga ophthalmologist. Anyway, i-refer natin siya doon sa ating ophthalmologist muna at mga malaman kung anong problema. May number naman siya, no? At hindi mo basta solar flashlight lang gagamitin. Di kung lakas ng ilaw na lalabo lalo yung mata mo eh. Oo. Sige, alam ko na yung problema at natin kung paano makakatulong, ha? Oo. Sige po, bye-bye po. Sige, salamat. Salamat sa iyo, Angelita. Isa pong text, maraming salamat po, Gob, sa serbisyo po ninyo ni Speaker sa aming pong taga Marinduque. Tanong ko lamang po, posible po kayang malagyan ng ilaw kahit po yung solar laang yung daan po papuntang Balanacan Pier. Sobra po kasing dilim. Baka po may madisgrasya. Maraming salamat at pagpalain po kayo ng puong may kapal. O nga po, Gob, madilim nga po doon yung papasok papuntang pier ng Balanacan. Sige, ililista ko natin yung project na yan at salamat po at talaga namang kailangan may mga ilaw tayo sa daan doon. Sige at alam niyo, tapos na po yung ating annual investment plan. Titignan ho natin kung paano ho natin ito mailagay. At baka pag nag-reprogram mo ay mailagay ho natin. Sige ho, at gagawa ng paraan. Okay, yan po. Ayan, okay. Tanong ko lamang po, saan po, ayan, sanda. Tanong ko lamang po, Gob, ang daming nadating na text. Hindi ko mabasa. Nawawala yung, yan, atin munang tanggapin yung caller na yan. Sa dami ng napasok na text, hindi ko natatapos basahin yung aking nasa inbox na ino-open natin. Okay, merong caller. Hello. Hello po. Opo. Magandang hapon po. Ano pong pangalan? Hello. Nawawala siya. Hello po. Yan, okay. Ano pong pangalan, ma'am? Ako po yung asawa ng nagtuli ng Engineer Estrana. Gusto ko lang pong malaman kung ako'y matutulungan ni Gob. Sige po, nasa kabilang linya po si Gob. Kausapin po ninyo. Gob, ano po kaya matutulungan mo po ako? Isang taon na po itong aming ito.
Hello po. Hello, Gob? Hello po, Gob. Magandang hapon po. Sandali ha, nawala po si Gob. Sandali. At ibabalik natin. Oh. Nawala po si Gob. Okay. Hintayin po natin. Bakit ano bang problema po nung asawa mo? Ay, nung pong January, ay nag-report po kay Engineer Esplana. Ay, ang sabi po sa kanya, ay atawagan na lang po siya. Ay, hindi po siya tinawagan. Hanggang nagpandemya po, hindi po mala nagbigay sa amin ng ayuda. Ay, matagal na po siya doon. Oo. Sandali lang ha. At anong gusto mo? Pamasahe o ano? Nawala siya. Hello po, Gob. Nawala po kayo kanina. Naputol po. Dito mo tayo. Opo, oho. Ang sabi po na rin tumawag. Ano nga po uli ang pangalan mo, ma'am? Anastasia Quindosa po. Anastasia Quindosa. Ang asawa daw po niya empleyado ng isang construction firm dito. Ano nga uli na hindi na siya pinapasok? Opo, ay kami po yung nagpasok sa doli ng buwak ay hindi po kami pinansin. Ay kami po pinapunta sa NLC sa Laguna. Ay hindi po, parang hindi po namin naintindi. Ay, gusto ko po humingi ng tulong kay Gob. Ano ho ang ating problema ba diyan sa construction firm? Ano ho ang problema? Ay, ang gusto ko po sana ay yung inagtrabaho po ng asawa ko ay yung benepisyo po niya ay hindi po naikuha niyo sa SS, walang SS. Wala po siyang PhilHealth. Tapos po yung 13 months, wala. Kaya ho siguro kayo pinapupunta sa Laguna, nandun yung office po nung baka yung sa NLRC ho, yung mapapagsabihan nyo ng mga claims nyo. Baka kaya, kasi wala naman tayong opisina dyan sa Marinduque, yung ating sa NLRC. Nandiyan naman yung number, pa-i-inquire ho natin dito sa Dole, pero yan ho sa pagsakaso, yan yung sa National Labor Relations Commission yan ang ating yan ho. At nandiyan naman yung pangalan, ay mag-i-inquire lang ho tayo, pero nandiyan naman ho yung number dito. So, meron kayo mga hinihiling o nire-request na mga benepisyo doon sa dating construction firm. Ano ang pangalan ng construction firm? Matagal na po yung firm? asawa ko doon eh. Ano ang pangalan mo ng construction firm? RPE po. Ano po yun? RPE. RPE. Opo. Tama ko? RPE. Taga Marinduque ba ho yan? Dito po sa Marinduque. Kay Esplana, Engineer Esplana. Kay Engineer Esplana. Oo. Sige, mag-i-inquire ho tayo dyan sa Dole para malaman kung paano kayo matutulungan yan tungkol sa claim nyo. Opo. Sige, tawagan ko na lang po kayo. Okay. Sige ho, thank you ho. Salamat po sa okay, yan, okay. At tayo muna ay magbasa nitong mga text questions ng ating mga tagapakinig. Gob, tanong ko lamang po, saan po ang pag-opera ng mata? May nag-text po sa akin, screening ng mata sa buwak. Paano po ang mga senior? Di po baga delikadong pagluwas? Tulad ko po, senior. Wala pong hanap buhay ako, wala din pong pamasahe. Tanong ko po, ano po, libre po ba ang pamasahe pa Lucena? Kami po ay dalawa. Siyempre po may kasama ako dahil senior ako. Ako po ay may bakuna na. Baka po pagdating ay magapa-antigen test pa. Wala po akong pambayad ng antigen. Pwede po kaya na dito na lamang sa bayan natin ang pag-opera para di na po mahirapan ang mga senior. Ako po ay taga-Tawiran. Ano po yan kasi po yung mga makina po doon sa cataract extraction ay nandun po sa hospital sa Lucena. At doon po talaga ang cataract extraction. Dahil senior citizen naman po kayo,
Yun naman yung transportasyon papunta doon ay libre ho. At hindi naman kayo sisingilin ng unang antigen dahil bakunado na po kayo. So, kontakin na lang ako sumula. Ano lang ho, magbibigay naman ho ng mga gagawin. Yung pinapakontak ko sa inyo, yung action officer ho natin para ho kayo tanggalan na ng katarata. Libre naman ho yung transportasyon nyo doon. At libre ho yung operasyon. At wala ho namang antigen test na pagbalik nyo, ho? Oo. Okay, ho. Unahin natin yan para hindi na siya maghintay. Okay, yung ating caller. Oo, sino? Marie Chris Milicia. Magandang hapon. Magandang hapon po, Ma'am Marie Chris. Magandang hapon din po. Taga saan po ikaw, Ma'am? Dito po sa Barangay Lapu-Lapu. Oo, sige po. Nasa kabilang linya po si Gob. Marie Chris. Sige po. Ano po ang inyong tanong kay Gob? Sige, nasa kabilang linya po si Gob. Inatanong ko lang po yung yung sa love loan namin. Kung Sige po, kailan po papakapura ko matagal na po. po yun na naibigay na po yung nauna. Hindi pa marami na po Sige po. ang amin po ay hindi malaan po na Sige po, at patitignan ko bukas at papa-release po natin kaagad. No? Kasi yun hong pondo ay inaprubahan pa po siyempre dyan sa Sangguniang Panlalawigan. Ngayon lang ho na-approve ho? At medyo naantala ho yata sa kanila. Actually, pondo ho, inando na ho, tagal na Anyway. Sige ho, papapura ko ho ito, Marie Chris ha? O, sige, gusto namin na ibigay na ho lahat. Sa binabista ko, nagbigayan na nga ho kanina o. Sige ho, tapurahin ho natin yan. Salamat po. Apo. Okay po, maraming salamat. Thank you. Yan. Isa naman pong post ito mula kay Kapitan Ramil Ruduque ng Baliis na nanonood yata siya o nakikinig sa ating FB Live. Magandang hapon po, Gob. Si Kapitan Ramil po ito. Ang aming barangay dito sa Barangay Baliis ay isa sa nakitaan ng sintomas ng ASF at agaran po kaming umaksyon. Di din po kayo nagpabaya at pinadalan mo po kami ng mga veterinaryo galing sa regional. Ang problema po namin, Gob, di na po tinanggap ang aming insurance para sa aming mga baboy. Sana po, Gob, matulungan niyo po kami. Kawawa naman po ang mga kabarangay ko na may mga naging puhunan na. Sobrang lugi po ang mga mag-aalaga. Salamat po. Yun nga po ang ating tinitingnan na tulong, pero nag-usap na po kami ni Speaker. Kami si Speaker po, Office of the Speaker, magbibigay po ng financial assistance. Ano po? Yung provincial government din po ay pinapaayos ko po yung financial assistance. At kinuusap ko na po yun doon sa Department of Agriculture. At malalaman ko po itong linggo na ito kung ano po ang maibibigay pantulong. Yun naman pong pag-aalaga ng hayop, kailangan po kayong mag-iba na ng aalagaan. Kasi po yung lugar dyan ay medyo contaminated na po, ano? Hindi ko pwede talaga mag-alaga ulit ng baboy. Sige ho, Kapitan, at makakarinig po kayo sa amin at tinitingnan po natin kung anong tulong na maganda. Ang isang tulong namin may bibigay, kung ibig nyo ho, at magbago ng negosyo, baka ho kambing, pwede ho dyan, o native chicken. Yun naman ho talaga ang nakapalagi ho namin napapamigay. Ano ho? Baka pag-usapan ho natin at pwede naman ikuha ng Presby Cares na loan. After 1 year pa ho bago hulugan. So, yun ho ang tulong natin na ikikita at masasabihan ho namin kayo, Kapitan Radilla. Sige ho. Okay po. Meron po tayong caller. Hello, magandang hapon, si Edgardo Constantino ng Lapu-Lapu. Ayan, magandang hapon po, Sir Edgar. Magandang hapon po, Kuya Rick. Opo, oho. Ano, May gusto lang po akong hiling kay Gob. ano yun? Sige po, nasa kabilang linya po si Gob. Magandang hapon po, Gob. Muna na po, Edgardo. Opo. Sana ahilingin sa inyo. Ang panghanap buhay. Ano po yung may tutulong? Ano po yun?
Gusto ko po sana makahiling sa inyo ng bangka. Wala na po Saan ang akong bangka? panghanap buhay. Wala po akong panghanap buhay. Oo. Saka, Sige, ililista ko ito kahit Gardo. Wala pa ho kaming supply. Katulad nga rin ho nung baka at kalabaw na ating nililista. Sabi ko naman ho ay maghintay-hintay kasi nga ho, naghahanap ho tayo na makukuna, no? Sige ho, at nakalista ho kayo dito at pag may makukuha na ho ay bibigyan ho natin, no? Aha. Sige ho. Salamat po. Okay. Salamat po. Sige po. Okay, galing naman kay Angeline Licudo. Magandang hapon po. Follow up ko lamang po yung burial assistance para sa nanay ko. September 12 po siya namatay. September 16 po na-file ng anak ko sa Office of the Governor sa Santa Cruz. Yung pong aming request. Remedios Ricafrente Licudo po ang name ng mother ko ng barangay na po Santa Cruz, Marinduque. Salamat po. Ano daw yung pangalan? Remedios? Remedios Ricafrente Licudo po yung name daw ng mother niya. Licudo. Sige ho, nilista ko yan at papapalop natin ta expedite ho. Sige ho. Okay po. Meron po tayong caller pa rin, si Edna Ruhel ng barangay na po. Magandang hapon po, Ma'am Edna. Magandang hapon po. Tanong ko lang po kay Gob yung Sige po. inaano pong ilaw. Ano pong ilaw? Yung libre pa ilaw po. Okay. Yung libre po sa ilaw ay kinausap ko po si GM Sol, ay programa ho ng Marelco yan eh. Ang sabi niya po ay na po yun tapos na daw yung programa na yun. Pero titingnan ho, i-repair ho natin yung request ulit sa board ng Marelco. Baka magawa ng paraan. Yung si Duno po kay Secretary Pusi sa Department of Energy, meron po yata silang kinukuhang solar lamp para baka magamit nyo. At pag dumating ho yun, baka yun maibigay mo natin. Yung libre kuryente mo ay project ng Marelco. Sabi mo ay tapos na yun Pero tingnan mo natin, follow up natin, baka mapagbigyan din kayo ng board, no? Pero tapos na daw yung programa. Sige ho, abisuhan natin kayo at tingnan natin kung paano makakatulong, ha? Opo. Okay po, Ma'am Edna. Salamat. Ayan, Okay, at dali ha. Ayun. Okay, isa pa pong text. Gob, baka naman po pwedeng pakitulungan ang mga SSS pensioners. Baka po pwede paki-follow up kay Speaker Alan, kay Pangulong Duterte, yung tungkol sa additional na 1,000 pesos na pension para sa mga pensioners. Sabi po kasi ng taga-SSS ay nag-aantay lang sila ng go signal galing kay Pangulong Duterte. Salamat po. Sige, papaabot po natin kay Speaker para po makagawa siya ng hiling o request kay PRRD, nilista ko na ho dito at papasabi po natin sa office ni Speaker, Okay po. Meron po tayong caller, si Julius Fernandez ng Barangay ng Baliis. Ayan, Julius. Hello po. Yes po. Good afternoon. Oo, parang may problema ka, Julius. Meron nga po malaki. Ikaw pa, parang kaya mong solving yan. Hindi naman. Sige. Nabibiro ko ito, kilala ko ito si Julius. Okay, sige, nasa kabilang linya si Gob. Good afternoon, Gob. Afternoon, Julius. Anong maitutulong? Ay, concern ko lamang po dun sa ASF na kasi kasama po ako sa meeting kanina nila Mayor, nila Mau, Kapitan, saka no. Yes. Ang business po ay naka-schedule kasi nakitaan po ng positive, hindi naman positive, nakitaan ng sintomas ng ASF. Para magkakaroon yata ng pull out po lahat ng mga baboy dito sa Baliis. Wala. May nangako po si Mayor na may mga bibigyan na tulong ngayong kaso na hindi pa sa ngayon.
Ang concern ko lamang po is bago sana mailabas man lang. Siguro, nakaschedule po yata ito mga next week na i-pull out lahat ng baboy. Ang concern ko lamang po is kasi may mga kabarangay ako na nagpapanik na ilagaan na rin yung baboy nila. Namuhunan din sila doon. Baka naman bago ilabas yung mapabutan lang po sila ng kaunting ng kaunting tulong. Ako nga po may alaga din. Ang mawawala sa akin ay 6 na inahin saka almost 30 pieces na mga biik. Nag-approve ako sa Lablon. Sana naman may approve yung aking sa Lablon. Na-approve na yung sa lab loan mo. Wala pa po. Yun po ang inaasahan ko rin na sana na ma-approve yung aking sa Lablon. Oo. Sige, approvein natin yung lab loan. Yun namang sinabi ko kanina na sa office ng speaker ay naghahanda ng financial assistance din. At dito rin sa provincial government, naghahanda ko kami ng available na funds. Yan may nanggagaling sa ating calamity fund. So may maasahan naman kayo, Julius, at tutulong tayo sa inyo. At meron din kami naka-schedule po yata next week yung ng mga baboy sa Malis. Oo nga. Sige, aapurahin mo namin starting tomorrow yung pagkuha ng financial assistance. At para makatulong naman sa ating tinamaan na may ASF. Makaasa ka, Julius, na merong darating. Bago may pull out yung mga baboy ng mga kabarangay ko, kahit pa paano, maabutan sila ng kaunting, pampalubag-lub kasi medyo masakit din sa kalooban na mawala yung kabuhayan nila. Tama yun. Naiintindihan natin yung nararamdaman nyo at isa nangyari. Hindi nga natin talaga gusto nangyari. Kaya lang merong nangyaring ganyan. Di bali, makakasiguro ka inaayusan namin kasi dito lang talaga umasok yung Bureau of Animal Industry at saka yung ASF Control and Prevention Team. Kaya kailangan mo naman dito may mga proseso rin pero bibilisan ho natin. Salamat po. Sige, salamat, Julius. Okay po, Sir Julius, thank you. Salamat ng marami sa iyo sa pagtawag mo. Ayan. Gob, tanong ko lamang po kung meron pong makukuha yung mga nag-positive po na frontliner. Positive na frontliner. Kung meron daw ayuda pong makukuha. Pinag-usapan na ho yan may naayos din nga ho kami. Tayaan nyo be-verifyin ko rin this coming week kung ano na yung talagang maitutulong natin sa mga frontliners. Okay, salamat. Okay. Okay, meron po tayong caller. Tanggapin na natin yan. Nawala. Ayun, nawala. Ayan, sandali at magbabasa tayo ng text. Magandang hapon po, Gob. May apply po kami sa school kay Congressman si Scholar. Kami po 5 nag-apply. Hanggang ngayon po ay wala pa po. Ay paki-text po ang mga pangalan ninyo doon sa nag-text na ito. Hindi kasi nila binanggit yung pangalan. Hindi mahirap naman pong matrace, At mahirap matulungan kapag hindi po binabanggit yung pangalan. Okay. Tama ho yan. Ayan, sige po. Ipasok na natin yan. Hello, magandang hapon po. Hello. Magandang hapon. Ayun, sandali, ito hindi yata malulusog po ang mga alaga naming baboy. Simula lang po nang dumating yung mga bulaw na may mga ubo at sipon ay nahawa po ang aming baboy. Wala pong problema ang ating governor sa problemang ito. Yung pong mga diniliver ay mga payat at may sipon at ubo. Yung iba ay namatay na. Wala na po kaming magawa kundi tanggapin ito. Kaso, mas malaki pa po ang nawala sa amin. Salamat po. Well, yung pong in-inspect po naman yan yung sa pagkaalam ko po bago tinanggap po yan, at hindi ho yung mga baboy daw ho minsan pag nakabilad sa araw ay nagkakaroon ng nai-stress. Tinitingnan ho natin tong
mga report. Sana ko nagsabi ng pangalan niya nagsulat. Ano ho? At para maimbestigahan mo yung sinasabi niyo. Ho? Mhm. Ah, Okay po. Oo, paki-text po yung pangalan ninyo doon sa nag-text. Oo. Okay, sige. Meron tayong caller si Madeline Kirona ng Kamandugan. Oh, magandang hapon, Madeline. Magandang hapon po, Black Pelago. Gusto ko lang po sana ilapit kay Gob yung sa SS po ni Tate sa Burial. Mhm. Sige po, nasa kabilang ninyo po si Gob. sige, ano ang problema? Madilim na to. Gob, magandang gabi po. Gusto ko lang po sana ilapit sa inyo yung sa Burial ni Tatay. Sa SS po. Oo, pero September ito, 14 po siya namatay. oo, Pabalik-balik sa po sa SS. SS. Oo. Ano ang pangalan ng tatay mo? Ang pangalan niya po dun sa SS ay Jesus Pantuha po. Tapos po yung sa tunay niya pong pangalan ay Jose Jesus. Ay inahingan po ako ng R1A po ay papalo up ko lamang po at nang hindi po ako pabalik-balik sa SS. So, sa SSS ho, ang nakalagay na pangalan ay Jesus. Jesus Pantuha po. Pero yung tunay pong pangalan niya, Jose Jesus. Pero okay na po yung niya, nakapasok na po yung Jose Jesus. Yung ang inahingi lang po sa akin ng SS, napalo up ko lang po yung R1A. Kasi matagal po yung proseso pa eh. Sabi po sa akin na sa isang buwan. Pagkatapos po nitong December na raw po ako matawag. Kailangan ko lang po ng pang po doon sa ginamit ko nun kay tatay. Yung bang SSS ay nandito sa Marinduque? Opo. Yan po sa SSS ko din sa Buwak. Sa Buwak. Sige pupuntahan mo natin ang tao, tingnan ko paano kayo matutulungan, ha? Sige po, Bob. Salamat Matanong po. sa SSS. Jesus Pantoja ba ito? Ano apelido? Panto? Jose, yung pangalan po niya dun sa SS number niya ay Jesus Pantoja. Pero po yung tunay pong pangalan niya, Jesus Pantoja po. Oo, Pantoja. Ito naka-register. Tapos po, ang tunay pong pangalan niya ay Jose Jesus po. Yung po yung napapidabit ko na po. Bali, R1A lang po yung kailangan. Hanap, pa raw po nila? Parang palwa pa lang daw po nila. Sige, magpapapunta po tayo ng tao para malaman kung anong problema, ha? Opo. Salamat po, Gob. Okay po, Go. Salamat po sa iyo. Sige po. Okay, meron tayong text. Gob, baka naman po pwedeng pabuksan na ang mga basketball court. Mga magkakabarangay naman lamang po ang maglalaro. Salamat po. Well, doon po sa NCR ay nag-aalaw na po sila ng ganyan, yung contact sports. Ang ho sa kanila ay kasi ho ay mataas na ho yung nila vaccination rate, halos 80% na ho Kaya ho inaalaw na nila. Dahil sa atin ho ay talagang pinakiusap ko lang ho na maging MGCQ tayo. GCQ nga ho talaga ang gusto ng IATF. So napa-approve natin yung MGCQ. Ang tingin po namin dyan ay anyway hanggang November 30 ho itong ating executive order. Makikita po natin ang development. Kailangan po nire-rush po natin ang pagbabakuna para tumaas po yung bakunahan at medyo dumaanggaan po yung mga restriction. Siguro po ay malapit na yan. Kaya lang po hinihiling natin sa ating mga kababayan na hindi pa po bakunado ay magpabakuna na. Ano po? Ayan po, napaka-importante talaga. Sige po, malapit na yan. Basketball na yan. Malapit na ho yan. Ayan, meron po tayong caller. Hindi na pakilala. Taga Santa Cruz, itong caller natin. Sampung barangay ikaw, sir, ma'am? Hindi ko na po babanggitin. Bali yung aking pundoli, pinamahagi ko sa aking mga kabarangay. Kasi nga po, hindi naman po kami lahat nakaka-lasa ng doli dito. Dahil siyempre ilang tao lang din naman po ang kinukuha. Ngayon, yung aking pong araw, pinamahagi ko yung iba. Ngayon, kalahati lang po yung ibinigay. Kawawa naman po yung hindi pa nakakatanggap kasi binibigyan ko naman po ng kabahagi yung mga nagdoli sa akin araw.
Aba, mukhang hindi ho yata yan yung pamamalakad ng Dolly ho. Hindi naman ho yata pwedeng party-party ho yata sa pagkaalam ko. At yun na nga ho, meron na sabi na binayaran muna ng 2,400. Yan naman ho, may darating pang kabuuan. Yun ang tinanong namin sa Dolly. Huwag daw ho mabahala at yun namang balanse ay ibibigay. Partial pa lang ho daw yun. Yan nangyari ho, sinisiraan na tayo at sinasabi, bakit ganun lang daw yung makukuha. Yung pangako ho ng Dolly, yung balanse ho, ibibigay naman. So, mag-intay-intay lang ho kayo at yan naman ho ang mangyayari. Ho? Aha. Sige po, salamat po. Salamat sa iyo. Thank you. Magandang hapon po, Gob. Yung mga UV Express po na nabiyahe dating sa rutang Santa Cruz, Balanacan, nakakadala po sumakay dyan kasi po pag 3 lamang yung pasahero, hindi po naalis. Mag-aantay pa ng kasunod na barko. Ilang beses po naming naranasan yan. Kaya po mas maganda ang door-to-door, diretso ang biyahe. Kaya mas gusto pa po namin ang door-to-door, lalo na sa tulad po naming malayo. Ayun po ang isa namang puro ko, yun ang isang posisyon po nung ating sumasakay sa door-to-door. At narinig po ni ating Vivian de la Viña ng UB Express po. Ganun naman daw po ang sistema at ang gusto ng mga ating mga pasahero naman ay door-to-door. Sige po, titingnan po natin yung magandang arrangement para naman po ay lahat ay natutulungan at may benepisyo. Siguro nga ho, yung mga UB Express naman ay hindi naman ho, siguro maganda rin pag-intayin yung pasahero. Talagang hindi rin ho kayo sasakyan pala So yun ho kailangan ayusin, no? Kung sakali ho natin magawa ng paraan, yun naman pala ho ay pinag-iintay naman ng matagal. Pero siguro ho naman, kaya nag-iintay din, wala rin pasahero nga makuha at nakasakay naman sa door-to-door. Kaya ako medyo komplikado. Ayan yun patawag ho tayo ng meeting din at malaman kung paano mas mabuting yung mga paraan. Okay sige po. Meron po tayong caller, si Charlie Nabus ng Barangay Santol, Buwak, Marinduque. Magandang hapon po, Sir Charlie. Hello po, magandang gabi po, Gob. Yes po. Ay, Gob, at tanong ko lang po about sa scholar po. Kasi po yung anak ko po, ay third year college na po ngayon, ay nagpasa na po siya ng form about sa scholar po. Ay sabi ay aintayin daw lang. Ba't hanggang ngayon po wala po? Kaya, ano ang pangalan ng anak niya ho? si Jopel Pabilonia po, ano po bagang inabasihan sa grade? Alam niyo po ay pinapadala po natin yan sa opisina ni Speaker. Alamin na, papalok na lang po natin. Anong pangalan po? Si Jopel Pabilonia po. Gob, kung sa grade po, Alin siya, Chavi ba to or what? Ano ho yung pangalan ho para Joper, ano ho? Jopel. J-O-P-E-L P-E-L J-O-F-E-L Pabilonia. J-O-S-P-E-R J-O-F-E-L. Rick, ano sabi yung pangalan? Baka magkamali dito Ang pangalan daw po ay Jofel. Yes. J-O-F-E-L. Jofel. F-E-L. Tapos ano apelyido? Pabilonia. P po. Pabilonia. Aha. Ito yung anak nyo na ina-apply. Sige, i-verify na lang mo natin, no? Kasi po, kung sa grade po, ay mataas naman po yung grade ng anak ko. Opo. At ipapalo po natin, no? At para malaman natin kung paano mabibigyan ng scholarship. Jopel Pabilonia. Salamat po. Salamat sige po. Opo. Okay po, maraming salamat Ma'am Charlie ng Santol, Buwak, Marinduque. Meron pong nag-text dito, magandang hapon po, Gob. Nais ko pong magbigay ng suhestyon regarding sa fish industry natin.
Sana po ipagbawal muna dalhin sa kabila ang mga nahuhuling isda ng ating mga malalaking taksay. Kundi prioridad po sana nila na dito sa ating lalawigan ipagbili ang kanilang mga nahuhuli. Sa amin po kasing pag-aaral, ito ang nagiging sanhi kung bakit mataas ang presyo ng isda dito sa Marinduque. Salamat po, Gov. Magandang question yan. Actually, gumawa na po tayo ng mga pa-meeting at ni-require na po namin yung ating mga taksay at mga sapyawan ay magbababaw sila ng mga ilang kilo ho na isda dito bago magdala sa Lucena. So, pumayag naman po sila. So, aayusin po natin ng ganyan para po naman mababa ang presyo ng ating mga isda. Nagkasundo na ho kami dyan. Nakausap na po natin yung Binabis at Torrijos at nagkaroon na ho ng ganyang kasunduan. No? So, makikita niyo po yan, bababa po ang ating mga presyo ng isda. Magandang suggestion ho yun. Tama ho yun. Okay po. Meron tayong caller. Hindi na daw na po banggitin ang kanyang pangalan. Hello? Hello po. Gandang hapon. Gandang gabi. Ayan, oo. Ay, sandali. Sandali at hindi ka madinig namin. Ayun, yun. Hello? Hello po. Ayan, oo. Taga saan ka? Ay, hindi ko na po sabihin. Kung taga saan? Oo. Tatanong na ako kay Governor. Sige po. Ay, Okay. Governor po. Opo. Yung asawa ko po kasi gusto pong magtrabaho kay Mogi. Kay Sir Mogi po. Kaso lang po ay may antigen pa po na may bayad daw po sa ospital. At tanong ko po kung may bayad. Nagtatrabaho ho ang mister nyo sa ospital. Hindi po, mag-a-apply daw po sa isang construction yung kanyang asawa kay GTJ Construction. Ay ang requirement daw po ay antigen test result. Kung libre daw po sa hospital, Gob. Sige ho, at bigyan nyo lang kay Kari kung yung pangalan at gagawin nyo natin paraan ho. At nandiyan naman yung number. Sige ho, gagawa natin ang paraan ho. Sige po, salamat po. Okay po, salamat po. Ayan, salamat sa iyo. Magandang hapon po, Gob. Kailan po kaya mag-bakuna ng third dose ang Sinovac? Nabanggit po ninyo kanina, maganda ang Sinovac. Senior citizen na po kami, 7 months na ngayong December. Salamat po. Anong tanong, Rick? Bale, kailan mag-booster shot? Yes po, at 7 buwan na daw po ngayong December. Baka daw po mawala ng visa yung bakuna. DOH mo nag-approve yan. Alamin po natin at abisuhan po namin kayo. I-announce po namin pag pwede na po yung booster shot. Ano po? Sige po. At alamin muna, sila po yung nag-approve yan eh. Pero nakababalita na po yan at i-allow naman po nila yung booster shot. Tama po yun. Okay po. Meron po tayong caller. Sino yan? Tagalipa. Ayaw magpakilala. Ayan. Hello, magandang hapon po, Tagalipa. Magandang hapon po, Gob. Yes po. Sige po. Nasa kabilang linya po si Gob. Ano po yun? Magandang gabi po. Magandang hapon po, Gob. Sige, tuloy ho. Ano ang may paglilingkod? Ako po ay may counting lupa may counting lugan sa Dolores. So, ano ang ating gagawin? Nagsabi po yung Meralco na magpuputol sila ng niyog. Nasa 15 raw po yung puputulin. So, ang tanong ko po, wala na po ba ibang paraan doon para hindi maputol yung niyog? Pero pag yung tayo dyan sa daanan ng transmission line, ay talaga kung pinuputol. So, wala po tayong magagawa dun eh. Talaga kung kailangang putulin,
Yan ho ang ating batas ho yun, sir. Batas ho yun. Oho. Ganun po ba ganun? Oho, ganun ho yun, sir Oho. Batas ho yun Kasi pag tumama ho yung palapa ay mag-brown out ho tayo. Bawal ho yun May batas na ho yun, may batas. Batas po pala yun. Opo. Sige po. Maraming salamat po. Oho. Pag po kasi hindi mo apaputol yung mga niyog na nakayungyung po sa transmission na ng Marenco, magpapatuloy po ang brownout gawa ng nagasali pa yan po yung mga palapa nun ay. Sige po. Okay po, salamat po. Magandang hapon po, Gob. Kailan po kaya masesementuhan itong kalsada mula dito sa Morales papuntang Alobo? Ito na lamang po ang pangit na kalsada dito sa may amin. Salamat po. Lahat naman po ng ating mga kailangan gawin ay nalilista po. Ano lang ho yung kailangan lang hong gawa ho natin ng paraan para maisama sa budget at tatrabahuin naman ho yun. Yung nag-text ho ay huwag ko kayo mag-alala. Nasabi na rin ho yan Basta ho naman sinabi dito ay pinapaaral na po natin sa mga engineer. Actually nga ho, nabanggit ko nga ho kung hindi ho mapasama sa 2022 talaga namang sa susunod kasi nagpaplano na ho tayo para sa mga susunod na mga proyekto. Sige ho, nakalista ho yan at mapapagawa rin ho yan. Okay po. Ako po si Hiner dito sa Aturan. Dahil po sa ASF, tumigil po ang pagbenta ng fattener at bulao. Kaya hirap po talaga ang buhay. Kaya kailangan po talaga ng suporta mula sa government. Salamat po, Gob. Opo, nabanggit ko na po yun na meron pong financial assistance tayo sa provincial government. At meron din po kay Speaker. At meron din pong pinapangako ang Department of Agriculture. Maghintay-hintay lang po at gagawin po natin ang paraan yan. At talaga naman po tayo para makatulong sa ating kababayan at hindi nga lang po natin inaasahan na mangyayari yan pero ginagawa mo ng paraan yung tulong. Okay po. Tanong ko lamang po, Gob, kung pwede po magdole ang hindi bakunado. Paano po ang patakaran po sa Barangay Kalangkang? Hindi ka pwedeng magdole kung hindi bakunado. So far ho ay kailangan verifyin ho natin yan. Tatanong ko ho kay PJ Cortasaro kung ini-implement ho yan na fully vaccinated lang ho ang pwede magdole tupad. At yan ho, nababanggit nga at sisiguruhin ko lang ho na kung yan ho yung kanilang policy kasi ho sila yung nagbibigay sige ho. Okay po. Meron tayong caller. Hello, magandang hapon po. Si Jocelyn Zulueta ng Lapu-Lapu. Okay po. Sige po, nasa kabilang ninyo po si Gob. Gob, pwede po ako makahingi ng karabaw. Oo naman. Naglilista po tayo ng mga nagre-request na yan dahil kasi talaga namang humahanap po tayo ng makukunan. Kasi ang alam ko doon sa regional office ay magbibigay ho sila Kaya po nagkakalampag po tayo kung talaga matutuloy po yun. Pero nakalista naman po yung mga request nyo. Mag-intay-intay lang ho at gumagawa ho tayo ng paraan para makapagbili ng kalabaw. At yung baka rin ho, nagre-request yung iba. Mag-intay-intay lang ho at kumahanap po tayo ng kondo rin at kung saan yung makuha-kuha. Ako po'y nakabubid. Ako po'y balo na. Wala po ako karabaw kaya ako mahingi. Oo, naiintindihan ho namin kailangan nyo yun. Mag-intay-intay lang Thank you po. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you. Okay po. Merry Christmas po. Yan, salamat. Salamat po. Okay, Ayan, Gob, linawin ko lamang po, nabanggit po ninyo last week na walang ayuda yung hindi bakunado. Hindi ko po sinabi walang ayuda yung may prioridad ho yung bakunado. Yun ang ating At siyempre ho ay gusto natin makakatulong kahit hindi pa ho bakunado pero yung bibigyan ho ng priority natin ay yung yung bakunado.
Magpabakuna na ho. Lalo marami ho tayo makuha tulong. Okay po. Meron na lamang po tayong 5 minuto bago mag alas 6 ng gabi. Sandali, may caller tayo. Sino yan? Si Fredo Villapando. Magandang hapon, sir. Opo, mahina po ang iyong boses. Lakas daw po. Ayan. Hello po. Sige po, ganda na po. Magandang gabi sir. Hello, sige ho, lakasan nyo ho. At mag-aalas 6 ho yata, sabi ni Kari. Po. Hinahinay daw po yung iyong radyo dyan, ka Godo. Na-feedback po ikaw. Ayan. May na po. Ayan, sige po. Sige po, mag-usap po kayo ni Gob. Sige ho. Magandang hapon po, Gob. Ano yung maitutulong ho, Kagudo? Ako po sana kung pwede makahingi na ng bangka na di makina gamitin sa pagdagat. Nag-request ko kayo ng bangka na may makina, ho? Opo, kahit yung malit po. Kahit maliit. Sige ho, at nilista ho namin dito katulad ho ng ibang request ho, at kami naghahanap po ng mapapagkunan. At basta ho naka-register na ho kayo dito ho, at abisuhan namin kayo ho. Opo. Salamat po. Salamat po, ka Godo, Fredo. Villapando. Ayan, okay po. Salamat po. Hello po. Okay po. Okay po. Salamat po. Gob, tanong ko lamang po kung paano po ako makakakuha ng scholarship para sa aking anak. Siya po ngayon ay first year college dyan sa MSC Matalaba. Siya po ay si John Ray Ricafrente. Gusto ko po humingi sa inyo ng tulong para siya po ay maging scholar ninyo. Salamat po. Opo, ang scholarship po natin talaga ay yung dito po sa opisina ni Speaker. I-refer ko po at para magawan po natin ang paraan maging scholar itong si John Ray Ricafrente, Yan. Sige ho, at ipapalo po natin. Okay po. At okay. Yan, unahin natin yung na tawag na yan. Sige, ipasok na natin. Hello, magandang hapon. Magandang gabi po. Hello. Ayan, hindi madinig. Ayan, ako naputo na pati. Okay. Ito pa. Scholarship din po ito, Gob. Si John Paul Rosanto. John Paul Rosanto? Pinapa-follow up niya yung scholar ng anak niya. First year college pa po siya. Nagpasa. Ngayon po, third year college na po siya. Yan, ang pangalan daw po niya ay John Paul Rosanto. Saan daw nag-a-apply ng scholarship ito? Yun po hindi na banggit dito. Sige, pasa mo na lang yung cellphone number doon kay Brandred ha? Oo. Okay po. Bakit naman po ganun? Bakit po hindi pwede magdole? Hindi ba wala naman pong binabanggit na ganun, at ito pwede lilinawin pa. Ang binabanggit po niya din bakit daw hindi pwede magdole yung walang bakuna. Yun po ba na pinamigay ninyo ng mga chariot ay pwede po ba gagamitin ng mga barangay officials sa kanilang mga personal na lakad? Salamat po. Yun po ay binigay ni Speaker dun sa barangay officials at sa pagkaalam ko po ay usually ay para sa gamit sa barangay. Lahat naman ay miyembro ng barangay. Pero usually ay para sa gamit sa barangay. Lahat naman ay pwedeng gumamit sa barangay. So, sige at
Ma-verify din ho. Pero pagkaalam ko ay lahat naman ay pwedeng gumamit. Nag-request lang kay Kapitan. Ho? Bahala na po ang mga kapitan ano ha kung sa pag po noon sa papagamit ng mga inisyong mga chariot na yon ano ha. Okay, good. Nako wala na kitang oras. Alas 6 na po ng magandang gabi. Di kita po yung magkadiligan uli next week Sunday 4 p.m. So sige po mga kababayan, maraming salamat po sa mga suggestion at titingnan po natin yung mga hiling. Yung iba pong hiling ay medyo ginagawa po natin ng paraan, kaya po naman nililista natin, medyo hinihingi lang po natin yung pangunawa nyo at medyo maghintay lang po at ginagawa naman lang po natin ng solusyon. Ano? So mag-ingat po tayo, magpabakuna na po tayo. Sinabi po natin may prioridad po sa mga ayuda at benepisyo. Ang fully vaccinated, may pribilehiyo pa, may protection pa po, magpabakuna na po. Sige po, God bless all of you. Ano po, maraming salamat, magandang gabi po.